marinig at maunawaan. So sa ating pong text, nabasa po natin ito. Sabi po doon, therefore, brethren, my dearly beloved, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. As much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So, dalawang bagay po ang atin pong bibigyan ng pansin unang-una na meron po tayong tinatawag na work of the Lord. Meron din po Amen. tayong tinatawag na labor in the Lord. No? So, dapat po ay maintindihan po natin ano po ba ang work of the Lord na tinatawag. No? Kasi marami po mga tao na sinasabi, naglilingkod na po sa Panginoon, pero hindi naman pala sa Panginoon. Hindi sabi ng Biblia, sila ay naglilingkod sa kanilang mga sariling mga tiyan. No? Romans chapter 16. So hindi po yun sa Panginoon. Mayroon din naman pong mga nagbibigay sa gawain na para sabi nila ay para sa Panginoon. Pero ang ini-expect nila, yung kanilang binibigay, ay magagamit pala sa mga emergency fund. Kaya pala nagbibigay. Para nag-iipon sa simbahan. Pag may sakit, meron silang mahuhugot doon. So hindi sa Panginoon ang kanilang focus, kundi pang sariling pangangailangan. Meron naman, kaya pala nagbibigay sa gawain, lumilikom ng mga pondo, ay para pala sa mga okasyon o kung saan Pang-outing. ay magiging masaya sila kapag nagkaroon ng mga bakasyon. No? Gagamitin sa outing, gagamitin Amen. sa mga Tama. reunion, no? Reunion ng mga pastor, ng pondo ay donaga. Hindi po yan gawain ng Panginoon. Yan po ay mga material Right. gawain. Yan po ay pangsariling kapakanan. Yan po ay walang kinalaman sa gawain ng Panginoon. So there are those people who works in the Lord na inaasahan nila sila ay naglilingkod sa Panginoon, yun pala ay hindi. Kaya maraming tao magsasabi sa Panginoon sa mga panahong darating, Panginoon, Panginoon, hindi po ba kami ay gumawa ng maraming kababalaghan sa iyong pangalan? Hindi po ba kami nangaral sa iyong pangalan? Hindi po ba kami nagpalayas ng masasamang demonyo sa iyong pangalan? Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. So, meron po palang paglilingkod na hindi para sa Panginoon. Tama. Meron palang pagbibigay na hindi para sa Panginoon. Amen. Kapag ang isang bagay ginagawa natin para sa ating mga sariling kapakanan, yan po ay hindi sa Panginoon. No, po ay young people pa lang, mahilig sa gawain. No? Akala ko ang aking sinasampalatayanan ay tunay na katotohanan. Ako'y natutuwa dahil ang aking kaluluwa ay naligtas. Ako'y natutuwa dahil alam ko kung ako'y mamamatay sa langit, ako tutungo. Dahil sa katuwaang yan, iniisip ko ang kapakanan ng ibang tao. Paano pag sila'y mamamatay? Iniwan ko ang pag-aaral ko. Ako ay nag-aaral noon ng computer programming. Sabi ko, maglilingkod ako sa Panginoon ng aking buong buhay. Para gamitin sa pagsasoul winning, ako pasok sa bahay-bahay. Akala ko noon, ako kasangkapan ng Diyos para magligtas. Kung hindi ako hahayo, hindi ako magsishare ng Bible, walang maliligtas. Bandang huli, ay nalaman ko yung palang aking pinugol na panahon ay wala palang kabuluhan. So there is a labor which is in vain. There is a word which is not of the Lord. Kaya dapat ko malaman natin ito mga kapatid. Napakahalaga yung sabi ng Biblia. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Right. Dapat alam po natin, yung ating ginagawa ay para talaga sa Panginoon. Dahil bandang huli, baka tayo magsisisi, sayang yung aking mga ginugol na oras. Wala palang kabuluhan. Kaya pag ako ay may nakakaharap ng mga kaibigang pastor, kapatid, dapat sigurado ka. Siguraduhin mo na ginagawa mo talaga ay para sa Panginoon. Dahil darating ang panahon na ang ating mga gawa ay susulugin ng Panginoon.
Kung ito ay naitayo sa buhanginan, ito ay naitayo sa patuhan, no? O mga kasangkapan nito ay dayami lang, ang kasangkapan nito ay bato o ginto. Kapag sinunog yan ay masusunog lang. Ang kaluluwa natin maliligtas, pero para tayong nasunugan pagdating sa langit. Dahil yung ating mga ginawa ay walang kabuluhan. So there is a work, there is a labor which is in vain in the Lord. And there is a labor which is not in vain in the Lord. Yun po yung dapat nating maunawaan. Tayo po ay naririto, ay nakikinig ng salita ng Diyos. Tayo ay naglilingkod. Nagsakripisyo po tayo ng oras. No, paglingko, maganda ang bentahan. No? Meron tayong mga tindahan, yan yung panahon na mabenta. Yan yung panahon na nasa bahay yung mga tao na prospect sa business. Pero tayo po ay naglaan ng oras para sa Panginoon because we know we are laboring in the vineyard of the Lord. Amen. Our labor is not in vain in the Lord. No? So how can we know that our labor is not in vain in the Lord? Ano po natin ito malalaman? No? First, sabi po ng Biblia, ito po tayo sa aklat na 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, medyo mahaba-haba po ito kasi isang chapter po ito. Biyaya ng Panginoon, wala ibang speaker. Ako na lang kukuha ng oras nila. Kaya kung tatlo speaker, isang oras, 3 oras tayo. Amen. Biro lang. So first of all, mga kapatid, our labor is not in vain in the Lord because we have received the true gospel of the Lord. Yes. Ang sabi po sa verse 1, ang chapter 15, sabi po dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. So, meron palang pagtanggap na walang kabuluhan. Meron palang pananampalatayang walang kabuluhan. Tama. No? At ang maganda po sa ating mga kapatid, ayon sa biyaya ng Panginoon, ang tinanggap po natin ay ang ebanghelyo ng katotohanan. Kasi meron pong ebanghelyo na hindi totoo, ang pagtanggap doon ay hindi rin totoo. Peke din yun. Merong ebanghelyo na totoo, na ang ating pong pananampalataya doon ay totoo din. Kaya dapat nating ma-distinguish mga kapatid, upang tayo ay wag bang hinayang sa mga panahon na ginugugol natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Totoo ba ang ebanghelyo na ating pinangahawakan? Totoo ba na ito yung katotohanan? Totoo ba ito yung ebanghelyo na sinasabi ng Biblia? Na sinasabi ng Bible, kung meron mga ngaral sa inyo, na may mga daladalang ibang ebanghelyo, maliban sa mga ebanghelyo na natutunan nyo sa amin, ay huwag niyong tatanggapin. Merong false gospel, merong true gospel. Kaya sabi dito, ang tinanggap natin ay true gospel. No? Sabi sa verse 1, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. So dapat ganito po ang Kristiyano. Kung ano yung tinanggap natin pananampalataya, tatayuan po natin ito, hindi tayo pag-ibay-ibay na ganyan. May dumating na Mormon sa bahay mo, tama ang aral ng Mormons. Nakinig ka kay Soriano, parang tama ang aral ni Soriano. No? Kung sino-sino yung pinapakinggan natin mga aral, sabi natin parang tama din. Kaya nasa isip natin, wala rin namang pagkakaiba. Lahat din naman niya sa Panginoon. Lahat niya simbahan din ng Panginoon. Nalaso na natin kaisipan. Kaya kung saan tayo sumasama? Kasama tayo ng Born Again, kasama tayo ng mga El Shaddai, kasama tayo ng ibang grupo, wala tayong paninindigan, mga kapatid. But we know our labor is not in vain because we have received the true gospel and we stand and we believe in the true gospel. Nasabi pa dito, by which also ye are saved. So, tingnan natin mga kapatid,
yung salitang save dito pa. Yun pala yung paraan ng kaligtasan. Dapat magaling kang mag-memorize ng verse. Memorize mo kailan ka tumanggap sa Panginoon. Kailan ka na-witnessan. Tandaan mo yan. Pag nakalimutan mo yan, baka hindi ka ligtas. Yun lang. Pinag-uusapan ko dito ay not eternal salvation. Pag nakita po natin sa Biblia, yung salitang save na nangangailangan ng participation ng tao, yan po hindi eternal salvation. Ang tawag po dyan ay timely salvation. Deliverance from error, deliverance from false doctrine, deliverance from trouble, yan po yung mga salvation na yan. Nung si Pedro ay nagsabi sa Panginoon, Panginoon, hayaan mo po akong lumakad sa dagat. Sabi ng Panginoon, halika Pedro, lumakad si Pedro, lumakas ang hangin, lumaki ang alon, at ako si Pedro lumubog. Sabi niya, Lord, save me! Eh, hindi ba ligtas doon si Pedro? So, ibang kaligtasan po yun. Kaligtasan po yun sa pagkalunod. Ngayon din naman ang panahon ni Noah. 8 kaluluwang naligtas. Eternal salvation po ba yun? Si Noah ba ay hindi paligtas nung panahon na binahan ng Diyos? Yung kanyang kapanahunan? Tatandaan po natin ang panahon ni Noah, talamak ang kabaklangan. Talamak ang karumihan ng tao. Talamak ang kasamaan ng tao. Sabi ng Diyos, lilipulin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya sabi niya kay Noah, gumawa ka ng arka at ililigtas ko kayo. Liligtas ba sila sa pamamagitan ng barko? Hindi. Ang pinatay ng Panginoon, yung mga tao nakaka-influensya sa kanila, hindi yung baha. Ang instrumento ginamit ng Panginoon ay baha. So hindi niligtas ang Panginoon ang sinanawa sa baha, kundi doon sa influensya ng mga tao. Pinatay ng Diyos yung mga tao. Ang nangyayari ngayon, para bang ang kaligtasan ay nakasalalay sa tao. Sabi nila, ang kaligtasan ay nasa Panginoon Kristo. Pero kung hindi ka gagawa ng barko, kung hindi ka sasakay doon, kung hindi ka sasalungat sa tinuturo ng Biblia, siguradong maliligtas ka. Kaya yung mga tao, sabi nila, nalunod kasi ayaw nila. Hindi ganun ang kaligtasan ng Panginoon. Kung sino ang gusto ng Panginoon na kanyang ililigtas ay maliligtas. Hindi na po tayo tatanungin. Ano ang sabi ng Biblia, Ephesians 1:2, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Amen. We should be holy and without blame before Him in love. So, pinili po tayo. Having predestinated us unto the adoption of children. So, hindi po sa ating kasarili kagustuhan, but according to His purpose. Tayo niligtas ng Panginoon. Hindi sa ating magagawa, hindi sa ating kabutihan, dahil hindi pa tayo sinilang, pinili na tayo ng Panginoon. Amen. Dumating yung panahon na tayo tinawag sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya sabi doon sa 1 Timothy 1:9, ang sabi po doon, who had called us and saved us, not according to our works, but according to His will. but according to His purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. We are given us in Christ Jesus. No? Kaloob ng Diyos po yung kaligtasan sa atin. At yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Ang sabi niya doon sa magkapatid kay Esau at kay Jacob, sabi niya, yung magkapatid ay hindi pa sinisilang, hindi pa sila nakakaalam ng mabuti o masama. Pero according to the election of grace, sabi ng Biblia, ay minahal ng Diyos si Jacob, pinamuhin niya si Esau. Jacob have I loved, but Esau I have hated. Kaya sabi doon, ang Panginoon ay maaawa sa kanyang gustong kawaan. No? Siya ay magkakaroon ng tawag doon, kagandahang loob sa gusto niyang pagkalooban ng kagandahang loob. No? Sabi doon, He will have mercy on whom He will have mercy. He will have compassion on whom He will have compassion. Not to him that willeth, nor to him that runneth, but it is according to the will of God. Yan po yung ating tinanggap na ebanghelyo mula sa ating Panginoon.
sa pamamagitan ng mga mangangaral na mga nauna po sa atin. Yan po yung ebanghelyo na wala tayong ni katiting na participation. Yan po yung tunay na biyaya. Kaya sabi ng Biblia, kung ito'y biyaya, ito'y hindi sa gawa. Dahil kung ito'y sa gawa, ang biyaya, hindi na biyaya. Kung Amen. ito naman ay sa gawa, ang gawa ay hindi na gawa. Right. Ang taong nagtatrabaho ay karapat-dapat ng kanyang sweldo. Kung pinaghirapan natin ang kaligtasan, sabihin natin, karapat-dapat lamang ako sa buhay na wala hanggan. Kaya sinasabi natin, paano ka nakatitiyak na pupunta ka sa langit? Kapag tinanggap ko ang Panginoon. Parang nagmamalaki pa tayo. Para bang sa sarili nating kagustuhan, tinanggap natin ang Panginoon. At pag pinag-usapan natin ibang tao, bakit kaya ibang tao ay hindi pupunta sa langit? Ayaw nila eh. Ako, tinanggap ko eh. Nasaan po ang glory? Nasa tao, wala na sa Panginoon. Kaya nga kanina kami nagtatawagan. Nandun sa pastor, yung utang na loob. Utang na loob mo sa pastor ang iyong kaluluwa. Kaya naman sabi ng pastor, kung ang kaluluwa ninyo ay pinagkatiwala nyo sa akin, ay bakit yung pera nyo ay yung pagkatiwala sa akin? Patay na. Patay na. Parang nabili ka na. Parang alipin ka na. Ang glory po ay sa Panginoon sapagkat siya ang nagligtas, siya po ang nagbibigay ng buhay, at ayon sa kanyang biyaya, tayo naligtas. At yan po ang ating tinanggap. Our labor is not in vain in the Lord, because we have the true gospel of the Lord Jesus Christ. Verse 3, for I delivered unto you first of all, that which also I received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12, after that he was seen of the about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After all, he was seen of James, then of the apostles, and last of all, he was seen of me also, as one born out of due time. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God, but by the grace of God I am what I am. And this grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Amen. So ang ating pong tinanggap na Ebanghelyo, hindi natin basta natanggap lamang. Ito ay tinanggap din ng ating apostol, si Apostol Pablo mula sa Panginoon. At ang Panginoon sa Kristo ay nabuhay na magbuli, hindi lang naman siyang nakakita. Nakakita siya unang-una, nakita siya ng 12. Nakita siya ng 500. No? At pagkatapos, sa kahuli-hulihang panahon, nung si Pablo ay pinipersecute ng iglesia, nagpakita rin sa kanyang Panginoon. So mayroon po tayong patotoo mula sa mga taong nauna sa atin at mula sa kasulatan na mayroong buhay na walang hanggan, na mayroong pagkabuhay na magmuli. At tayo ay kasama sa mga ililigtas ng Panginoon pagdating ng panahon dahil sa Ebanghelyo na Kanya pong ipinahayag po sa atin. Our labor is not in vain in the Lord because we have the right gospel. Amen. Kaya kung tayo po ay nasa mga maling katuruan, ay panahon na po siguro para tayo magsaliksik. Alamin po natin, totoo kaya ang aking pinaninindigan. Totoo kaya ang aming aral. No? Dami pong mangangaral doon. Asos lahat sinasabi na tanggapin mo ang Panginoon, magsisikap ito ay maliligtas. Nasuri niyo na pa ba yan? Maliligtas pala. Naiisip niyo po ba yan kapag naririnig niyo yung mga mangangaral? Natutuwa ba kayo kapag naririnig niyo silang ganyan? At wala kayong ginagawa kasi ito tama nga yun. No? Ang paglago po natin mga kapatid, ay hindi natin makukuha pag Sunday lamang. Right. Mapalad tayo, meron tayo mga cellphone, andyan na yung mga concordance, andyan na yung mga commentaries, andyan na yung mga preaching, yung ibang mga ngaral ng Panginoon na tama. Hindi na natin pupunta pa ng mga library para lang natin tayo mag-aral. So bawat oras,
bawat minuto na tayo po ay libre, gugulin po natin ang pagsasaliksik sa aral ng Panginoon. Kapag kayo ay mayroong narinig na bagong aral na hindi pamilya sa inyo, isulat niyo po. Huwag kayong matulog hanggat hindi ninyo naaaral yan. Kaya si Pastor Romel, pag tumawag sa akin, hindi, mag-aralin mo ito. I-stress ako. Dami ko mag-aralin. Kailangan po eh. Kailangan nating matuto. Kailangan nating malaman ano yung ating pinaninindigan. Kailangan malaman po natin yung ating pananampalataya. Sinasabi po natin tayo nasa katotohanan. Pero pagdating na tayo ay inatanong na patungkol sa ating pananampalataya, wala na tayong maisagot. Kaya mga kapatid, it is high time for us na tayo po maging seryoso sa ating pananampalataya. Manindigan tayo sa katotohanan, knowing that our labor is not in vain. Another thing, bakit po ang ating gawain ay hindi masasayang sa Panginoon ay With the right gospel. sabi po dito, First Corinthians 15, verse 12. Now if Christ be preached that he arose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? If there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. Our labor is not in vain in the Lord, because we know the Lord that we serve is risen from the dead. Hindi po siya nanatiling patay doon sa libingan. After 3 days, he arose from the dead at nagpakita sa mga apostol. Marami pong mga nagtayo ng simbahan, sila'y namatay, nanatili sila sa libingan. Si Manalo, naroon pa rin sa libingan. Si Elsaday, naroon pa rin. O si Eli, naroon pa rin. Ang nagtayo ng Islam ay hindi pa rin gumangon mula sa kamatayan. Maging ang mga Buddhist ay hindi pa rin tumayo mula sa kamatayan. Pero ang nagtatag ng ating iglesia, ang Diyos na sa atin ay tumubos. Ang Diyos na sa atin ay naglaan ng kanyang buhay. Siya ay muling nabuhay na magmuli. Ano pong impact ng doktrina niya sa ating buhay? Kung alam natin mayroong pagkabuhay na magmuli, alam po natin na tayo muling magbubuhay din mula sa patay. Alam po natin na tayo muling makakasama ng Panginoon. Napakahirap ng ibang aral kapag ikaw ay namatay na makasalanan. Sunog ka na agad. Wala ka ng pag-asa mag-resurrect. Tapos hindi ka pa pupunta sa langit. Hindi ka pa lang sa lupa. Kawawang mga nilalang. Walang pag-asa ng buhay, walang ligas sa kalangitan. Pero tayo po ay may pag-asa dahil ang Panginoong sa Kristo mismo ang unang naging halimbawa na mayroong pagkabuhay na magmuli. Amen. At kung wala yan, sabi ng Biblia, verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching in vain. Amen. Pero siya nabuhay na magmuli, mga kapatid. Therefore, our labor is not in vain in the Lord. Yes. Our preaching is not in vain in the Lord. Maliban lang, mali yung ating doktrina ang dinadala. Ano pa sabi ng Biblia? Yeah, we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised up not, if so be that the dead rise not. Verse 16, for if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Kung ang Panginoon sa Kristo ay hindi po nabuhay na magmuli, maging ang inyong pong pananampalataya ay walang kabuluhan. Naglolokohan na lamang po tayo dito. But our labor is not in vain in the Lord, because we know what we preach is the true gospel of Christ. We know that our faith, ating pinangahawakan, ay katotohanan mula sa ating Panginoong Diyos. At mga bagay dito ay may katotohanan. If Christ is not risen, your faith is vain. Verse 18,
Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Ang mga naunang mangangaral po sa atin, ang mga unang Kristiyano po, nauna sa atin, wala rin silang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sila man ay napahamak. But we have the sure word of God. The Lord has risen from the dead. Therefore, our labor is not in vain. Amen. Another thing, sabi po dito, if in this life only we have hope in Christ, we are almost Zero. men miserable. Maraming tao, ang pananampalataya nila sa Panginoon sa Kristo hanggang dito lang sa lupa. Yung mga hirap niya sa buhay, tama, dinadala niya sa Panginoon. Ang mga lalahanin niya sa buhay, tama, dinadala niya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. Lagi niyang hilingi sa Panginoon, pagpalain siya ng Panginoon. Kapag wala niyang pagpapala, wala na rin siya sa Panginoon. Mhm. Yun Sabi lang. ng ibang mga ngaral, bakit hindi kayo mayaman? Hindi ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay bigyan tayo ng abundant life. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, baka hindi ka anak ng Diyos. Mhm. May sukatan na palang pagiging anak ng Diyos kapag ikaw ay mayaman. Pag hindi ka mayaman, hindi ka anak ng Diyos. Pag hindi yumaman ang iyong simbahan, hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw ay magpastor dyan. Kaya ang payo ng mga nagsesend ng tulong, hanap ka ng mga mayayaman. Yun ang iyong isolving. Iba na ang motibo. Yan po yung tinatawag na prosperity gospel. Hindi po yan ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi po kaya tayo po ay naging mananampalataya, hindi po kaya tayo ay tinubos ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. Hindi nangangahulugan na tayo ay papayamanin din ng Diyos sa mundo ito. Bagtos sa sinasabi ng Panginoon, deny yourself. Marami tayong pangarap sa buhay. Pero kung tayo tinatawag ng Panginoon para maging kasangkapan sa kanyang gawain, we deny ourselves. Mhm. Si Pastor, maraming alam, maraming skills. Kung magpo-focus siya sa paggawa ng mga pasok, pagbubonsai, pagla-landscape, napaka-millionaire na yan. Mhm. Pero hindi yun ang kanyang focus. Tama. Focus niya yung Panginoon. That's right. Pinalimutan niya muna ang kanyang sarili, kahit ang kanyang mga anak nangangailangan ng kanyang support. Ay, napakahirap sa isang tatay, marinig niya, tatay, meron kaming babayaran. Mhm. Tatay, meron kaming ganito kalaki na tuition fee. Si tatay, tapos yung kanyang budget. Dahil yun lamang ang kakayahan na meron siya dahil yung kanyang oras. Hinati-hati niya. Tapos aawayin siya ng asawa. Bakit kasi ayaw mo maghanap ng trabaho na ikaw ay pasusweld ng buwan-buwan? Mhm. Pinapabayaan mo yung pamilya. Wala kang ipakaya sa pamilya, hindi mo mapag-aral. O mag-iisip ka, nagiging magandang patotoo kaya ako sa Diyos. Kaya sasabihin ni Pastor, hindi na lang ako magpapastor. Magtatrabaho na lang ako para sa pamilya. Pero hindi yun ang panawagan ng Panginoon. Tama. Ang panawagan ng Panginoon ay pangaral ng kanyang salita. Mhm. At kung kanyang pupuntahan ang magandang trabaho, hindi niya na maasikaso para sa Panginoon. No man can love two masters, for he will hate the other, and he will love the other. Ito, ano. Kaya dapat na iintindihan po ito ng bawat mananampalataya. Dapat naiintindihan ko ng mga katulong ng pastor sa buhay. Mhm. No? Kapag si pastor ay hirap na hirap, yung miyembro ay parang, kasi naman ayaw magtrabaho. Diba? Putol lang pa. Hindi nila nakikita that they are co-laborers in the Lord. Yes. Yung kanilang sinusweldo, dapat itutulong din sa gawain ng Panginoon. Hindi lahat kay pastor. Bibili si pastor ng mga upuan, bibili si pastor ng pangdekorasyon, bibili si pastor ng mga ilaw-ilaw. Okay, lahat sa kanya. Si pastor pa maglilinis sa simbahan, paglinggo, nasa ng mga membro. Mhm. We are co-laborers in the Lord. Hindi lamang po pastor ang gagawa sa simbahan. Amen.
Pero kami bilang mga mangaral, we know our labor is not in vain with the Lord. Because we know the Lord that we are serving. He is a living God. He is risen from the dead. He is not the God na hindi nakaiintindi sa aming pangangailangan. It is through the grace of God na mga pastor ay magpapatuloy kahit iwanan ng mga miyembro. Ako po ay nasa Bible school, sabi ng aming pastor, ilan ang magiging miyembro mo after 5 years? After 10 years, ilan sila? So kung ibabase mo sa networking system, 2 by 2. Ba? Bawat buwan, kukuha ka ng 2. Isang buwan, mag-soul win ako ng 2. The next month, yung 2, mag-soul win din yung 2. The next month, mag-soul win din sila ng 2. In 1 year time, meron kang 1,000 na higit. In 5 years time, meron kang 5,000 na higit. Kaya sabi ko, kayang abutin yung membership na kagaya ng kay Jack Heights. 32,000 members. Tapos yung kanyang garahe ay building, pataas yun. No? Pero that is not the way of the Lord. Yes. Hindi po ganyan ang panawagan sa atin ng Panginoon. Hindi tayo nagpapayaman sa ministry. Tayo po ay gumaganap ng gawain ng Panginoon. Sabi nga nila, kung ikaw magpapakain ng tupa, no? Ang tupa mo ay 100. Ang dumating doon sa pastulan ay 2 lang. Pakainin mo sila, nasa salita ng Diyos. Habang yung iba inaandun, namamas siya. Ganyan yung mga tupa dito. Sa 6 na taon na meron tayo ganito pa rin ang karami, nasa yung iba. Rapture. But, magpapatuloy ang pastor, ano man ang mangyayari. Dahil ang Diyos ang tumawag sa kanya. At ang tumawag sa kanya ay Diyos ng buhay. Amen. Another thing, bakit po ang ating gawain sa Panginoon ay mayroong kabuluhan? Why our labor is not in vain in the Lord? Sabi po dyan sa verse 20. Verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Jesus Christ is the first from the dead that was risen again. He set an example before us na kung paano ang Panginoon sa Kristo ay namatay, nilibing, buhay na magmuli, ganoon din tayo, mga kapatid. Tayo ay muling mabubuhay kung paano ang Panginoon sa Kristo ay binuhay magmuli, gayon din po tayo. Sabi pa po dito sa Biblia, verse 21, for since by one man came death, by man came also the resurrection of the dead. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward, they that are Christ at his coming. Ito'y biyaya po sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay dapat ay mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil kay Adan ay pumasok ang kasalanan. At dahil pumasok ang kasalanan, pumasok din ang kamatayan. Ito po ay naipasa sa atin. Pero sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok din ang buhay. Kung paano ang Jesucristo ay nabuhay na magmuli, yun din ang samasampalataya sa Kanya ay mabubuhay na magmuli. That is why our labor is not in vain in the Lord. Sabi po dito, kailan mangyayari yan? Sabi dyan, no? For since by one man, or by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward, they that are Christ at his coming. So mangyayari po pala ito, resurrection of the dead, at the coming of our Lord Jesus Christ. Kailan po yun? Kailan po yung kanyang pagbabalik? Sabi ng Biblia, then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when he shall have put down all the rule, and all authority and power.
So napakaganda po nito. The Lord Jesus Christ will come at bubuhayin niyo muli ang mga patay. Sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 4. No? Sa tunog ng isang trumpeta, sa tunog ng isang pakakak, ang mga patay ay muli mabubuhay. Ang mga nasa libingan ay tatayo. At tayo ng mga buhay sa pagdating ng ating Panginoon Kristo ay kasama niya aagawin sa lapahan. Makakasama natin ang Panginoon. So our labor is not in vain because the Lord set an example. He rose from the dead. He will live tayo. Our labor is not in vain in the Lord because we are now reigning with Him in His kingdom. Amen. Marami pong mga mananampalataya, halos lahat sa circle ng mga mananampalataya. Ang sabi nila, darating ang panahon, ang Panginoon ay magtatayo ng kanyang kaharian. Darating ang Panginoon na siya ay mag-ahari, at tayo na kanyang mga anak ay mag-ahari na kasama niya. So ayon sa mga maraming mga ngaral, kapag ang mga tao ay kinuha na ng Panginoon dito sa lupa, mayroong may iwan. At yung hindi naiwan, dadali sa langit at mag-ahari doon na 1,000 taon na kasama ang Panginoon. At sa 1,000 taon naman, yung naiwan, naghihirap naman dito sa mundo. Huwag kayong magpapaturok ng vaccine. Matatataka kayo ng 666, sabi nila. No? Huwag kayong magpapatatak ng 666. Dahil kapag kayo natatakan, hindi na kayo magkakaroon ng pag-asa, hindi magkakaroon pa ng buhay na walang sa langit. Pero napakaliwanag po dito sa Biblia, ang sabi po dito, but every man in his own order tries to first fruits afterward they are at Christ at his coming. 24. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God. Even the Father, when he shall have put down all rule and all authority. So kung atin po itong sususugin, kung atin po itong hihimay-himayin, no? I-deliver ng Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian sa kanyang pagbalik dito sa lupa. Kukunin niya muna tayo, isasama niya tayo doon sa langit, at tayo ay makakasama ng Diyos. Pero habang narito pa tayo sa lupa, habang hindi pa siya dumarating, tayo ay nasa kanyang kaharian. Hindi natin alam. We are already in His kingdom. Tingnan natin yung verse 24. Then cometh the end when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. 25. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. For he hath put all things under his feet, but when he saith all things are put under him, it is manifest that he is accepted which did put all things under him. 28. And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all. So, iso-surrender ng Panginoong Jesucristo ang kaharian sa Diyos Ama. At His coming, kapag tayo ay kanyang kinuha. Therefore, ang kanyang kaharian ay narito na sa lupa, at kapag tayo kukunin niya, at His coming, doon niya tayo susurrender sa Ama lahat. The end, ay tapos na. John 6:30. Ano pa sinabi doon? Meron pa ba sa libong taon sa lupa? Iwan? Wala na. Meron pa ba yung nagtatayo ng templo after 3 years? Darating yung sisirain ng kasunduan? Meron pa kayang third temple talagang mangyayari? Isinukan na nga ng Panginoon yung templo na yun. Lahat ng gawain doon, sinukan nila lahat. Kaya nasa Malakay, galit na galit siya. Ninanakawan ninyo ako. Ano parang nyo ako ninanakawan? Pamamagitan ninyo. Ibinigay sa kanilang kautusan. 10 kautusan.
binigay ang kautusan ng pagbibigay ng ikapo dahil sa pangangailangan ng mga Levita. Pero ang mga Levita na naglilingkod sa tahanan ng Panginoon ay napapabayaan dahil ang mga miyembro hindi nagbibigay ng kanilang ikapo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko na kailanman kailangan ng ikapo. Kaya ang hinihintay nila, yung puot ng Panginoon, AD 70, inasak ng Panginoon ng kanilang templo. Yung second temple. Hindi na yung masusunod. Solomon's temple. We are now the temple. So kapag tayo po ay kinuha ng Panginoon, tapos na ang lahat dito sa mundo. We shall reign with Christ. Kasama ng Ama sa langit. Pero habang natin nandito tayo sa lupa, tayo po ay naghahari kasama ng Panginoon sa Kristo. Yung Panginoon po ay nag-prophesy sa Daniel chapter 2 verse 44. Kita po tayo doon. Daniel. Two. 44. Sabi po dito. Verse 44, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So the prophecy of the kingdom. Ang Panginoon sa Kristo ay dumating dito sa lupa, siya ay hinanap ng tatlong mga pantas. Siya ay kanilang sinamba bilang hari. They worship the king. Nagbigay sila ng mga kaloob sa kanya bilang hari. At si Herodes, nagpapanggap, sabi niya, kapag natagpuan niyo yung sanggol, sabihin niyo rin sa akin, dahil ako man ay pupunta doon, at sasambahin ko rin yung hari. Nang ang Panginoon sa Kristo ay nandito na sa lupa at nangangaral, ang sabi ni John, sabi ng Panginoon, the law and the prophets were until John. After that, the kingdom has been preached, and many are pressing into it. So, sa kapanahon ng Panginoon sa Kristo, nangangaral na patungkol sa kaharian, kaya lagi sabi, behold, the kingdom of God is at hand. Repent and be baptized of you, every one of you, for the kingdom of God is at hand. Nung dumating si John the Baptist, sabi niya, the law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom is preached and many are pressing into it. Ibig sabihin, marami ang pumapasok ko. Ibig sabihin, mayroon ng church, nandun na yung kaharian ng Panginoon at naghahari na ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, we are co-laborers in the kingdom of God. So kung yung kingdom is something futuristic, maghihintay pa tayo ng kingdom. At magiging tama yung kanilang katuruan. Ay tatayo muna yung pagtatlong templo, nag-aalay uli sila doon ng red heap at babalik yung gawain sa templo. At pagkatapos darating ang Panginoon. Darating sa rapture, may iwan yung hindi tapat. Kukunin yung tapat, mag-aari kasama niya sa langit sa lupa. Hindi na tapat. Ang kaso walang tapat. Kaya pupunta sa langit. Hindi na tapat. So patunay mga kapatid, the kingdom of God is right here in our midst. Kaya sabi ng Biblia, the kingdom of God is within you. Minabasa ko, pinapanood akong pelikula dati. Si Mel Gibson. Pinagtanggol nila yung kaharian sa Jerusalem. At kung sila ay defeated na, ang kanilang nilabi. Ang comfort nila na kanilang nasabi, the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay wala na dito. Nasa kanilang puso. Amen. They fought bravely for the kingdom, material kingdom. But later on they realized God is no longer in the material kingdom, but within themselves. Bagamat sila ay natalo, they have the comfort in their lives na ang kingdom ng Panginoon nasa kanila within their hearts.
The kingdom of God cometh not by observation. Hindi natin ito, di lang, pareho. It is within us. It is in the form of His church. Mm. Ang sabi niya, I will build my church and the hell of hell, the gates of hell Shall not prevail against it. Amen. Tinanong si Soriano, kayo ba ang tunay? Kasimbahan ng Diyos? Sabi ni Soriano, hindi. Ang tunay, nandun sa lumang tipan. Ginagaya lang namin ang tunay na simbahan. So, aminado siya. But we believe, ang simbahan ng Panginoon, kung ano yung tinayo niya noon, magpapatuloy hanggang ngayon. At magpapatuloy pa hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Dala-dala ang mga aral ayon sa Biblia. At kung hindi ayon sa Biblia ang aral, hindi yan sa Panginoon. They are laboring in vain. But we have the sure word of God, mga kapatid. Our labor is not in vain in the Lord. Di ba napakasayang isipin, napakasayang namnamin, napakasayang pagbulay-bulayan, na kahit ang suot natin dito sa lupa ay bulag-bulanit. We are the children of God in His kingdom. Yes. Na kahit tayo naghihirap sa mundo ito, someday, somehow, alam natin, the Lord will take us home. Di ba? Having predestinated us unto the adoption of children By by Jesus Christ. Jesus Christ To Himself. Pinalaga na ng Diyos. Anak niya tayo. Ampunin niya tayo. Mm. Tapos na lahat ng legalities. Tama. Sumatay na siya para sa atin. Dinataka na yung kabayaran. Pumagit na kanyang dugo. Amen. Pero habang tayo nandito sa lupa pa, tayo ay nasa pangangalaga ng Holy Spirit na ating tagapag-alaga, ating comforter. Gumagabay sa atin patungkol sa mga bagay na natin sa lahat. Tayo inihahanda ng Holy Spirit doon sa tahanan na ibibigay sa atin ng Diyos sa lahat. At kapag dumating na ang tamang panahon, kukunin na tayo ng Panginoon. Pupunta na tayo sa ating tunay na tahanan. Tayo hindi mahihirapan, hindi na tayo magugutom, hindi na tayo may stress. Makakasama na natin ang Panginoon, magpasawalan. That is the hope of our calling. Amen. That is the hope of every Christian. Apart from that, being labor in vain. But we have the sure word of God, mga kapatid. Our labor is not in vain in the Lord. Because we are already in His kingdom. Sabi doon sa Biblia, He has translated us into His kingdom. We are co-laborers in His kingdom. And nandito na po yan. The other thing, sabi ng Biblia, our labor is not in vain in the Lord because we shall all be changed. Verse 52. Kung si Pastor Maniman ay maubos ang daliri sa paa, maubos man ang kanyang kamay, papalitan pa rin yan ang Panginoon. Sabi ko dito sa 1 Corinthians 15:50. chapter 15, verse 55, 52, sabi ko ng Biblia, verse 52. Or verse 51, sabi diyan, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. Ang problema natin sa panahon niya yung mukha natin. Palitan ng Panginoon. Alam? Kung tayo ay laging nirarayuma, palitan ng Panginoon. Kung tayo sa lupang ito ay sakitin, nagsasakit tayo ng kahirapan, palitan ng Panginoon. Tama. Ang problema lang sa tao, minsan, nabubuhay sila na para bang walang ganitong pag-asa. Ang pag-asa nila ay nasa material na bagay. Kaya lahat ng oras nila ay para sa material na bagay. Trabaho ng trabaho kahit linggo. Dahil ang iniisip nila, gaganda ang buhay nila. O sila ay magiging masipag. Tama naman. Kung tayo magiging masipag, aanihin natin yung ating pinagpapagalan, hindi tayo maghihirap. Kaya lang kung yun yung ating goal sa buhay, maging mayaman apart from the Lord.
Wala pong kabuluhan yan. Tama. Sipin mo, mag-aaral ka ng ilang taon. 8 taon sa elementary. May nursery, may kinder. K-12. Sobra pa nga sa K-12 eh. Kasi 6 na taon na sa high school eh. Tapos may 12 taon pa rin sa sa elementary kahit kasi may nursery. At pagkatapos nagkolehiyo, lahat ng kanyang oras nandun na. Isipin niyo yun. Wala nang panahon sa pagkain ng bata. Wala nang panahon sa pagtulog. Lahat ng kanyang oras ginugugol doon kasi magagalit si teacher. Magagalit si Vacation is a ma'am, big si scam. daddy. Paano ang aking future kung mahuhulog ako sa mga exams? Para bang ang pag-asa na yun doon na lang? Kaya kapag linggo wala sa gawain, kung ma-absent ako sa aming review, paano ko papasan? Ang nasa isip ay yung mga ganong bagay, ang sa Panginoon na isang tabi. Hindi niya alam ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng katalinuhan. Hindi niya alam ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Anyway, mga kapatid, ang katawang ito na napapagod, ang katawang ito na inaabuso natin, bagamat ito inaabuso natin, papalitan pa rin ako. Kahit maubos ang galing limit, papalitan niya. Mas maganda pa sa dati. Pwede na mag-sobrings. Sabi ng Biblia, we shall be like angels in heaven. Nang ang Panginoon sa Kristo ay nagpakita sa kanyang mga alagad, nakasarado ang pinto, nakasarado ang mga bintana, pero ang Panginoon sa loob, ang dumaan. Sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, ipasok mo yung daliri sa aking mga kamay. Pasok mo yung kamay sa aking tagiliran. Sabi ng Tomas, Diyos ko at Panginoon, ikaw na. Sabi ng Iglesia, nagulat ka naman. Nagulat ko. Liwanag. My Lord and my God. Ganon din ang katawan. Magkakaroon tayo, lalagpas na sa katawan. Hindi na namamatay, hindi na nabubulo. Pero yung Panginoon, may marka pa eh. Hindi pa pumunta sa langit. Kung dumating siguro sa langit, hindi natin alam. O wala na yun. So we shall all be changed. Ito po yung pangako sa atin ng Panginoon. Ito po yung comfort na mayroon tayo. Kaya huwag po kayong manghihinayang mga kapatid kung kayo napapagod sa gawain. Amen. Manghihinayang sa pera na inyong tinutulong sa simbahan. Meron yung kabuluhan. Makikita naman yung po yung building, di ba? Kaya lang kung kayo magbibigay dahil gusto nyo lang magkaroon ng aircon, mas maganda kasi malamig doon, mas maganda kung magandang malinis. Hindi nyo naiisip talaga yung tunay na essence na gawain para sa mga mission, para sa mga gawain ng Panginoon, para sa pangailangan ng simbahan. Secondary na lang yung building. Tama. Pero minsan yung tao nagmamalaki, malaki lang naitulong ko sa simbahan na dyan. Ako ang nagbigay nito, ako nagbigay niya, ako nagbigay niyan. Material na bagay lang yan mga kapatid. Hindi yan ang gawain ng Panginoon. Ang main purpose ng Panginoon ay yung tayo ay ma-edify ng bawat mananampalataya ay ma-open sa katotohanan. Bawat mananampalataya ay marating ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay matulungan kapag nangangailangan. Simbahan nagkawatak-watak dahil dyan. So, dami niyang mission works. Ang pastor nagpagawa sa simbahan. Yung mga missionary wala nang makain dahil wala nang binibigay si pastor lahat sa simbahan. Nag-focus siya sa building, which is material. Yung gawain talaga ng Panginoon kabaya. Building lang. Kaya Pero yung walang mga pastor, tao. balis. Pero tayo po ay mapalad, mga kapatid, hindi tayo gano'n. Tayo ay self-propagating. Self-support. May tulong man o wala, nagpapatuloy po tayo. Pero isipin po natin mga kapatid, yung mga tulong na ibibigay natin sa gawain. It must be for the work of the Lord. Kasi mayroong nagbibigay. Bigay ngayon. Yung pala, nag-iipon lang para sa outing.
Yun bang ang simbahan, ang gawain ni parang gawain na lang ng pamilya. Kasi, di ba? Ang sarap mag-reunion. Sabi ko nga, Mga mananampalataya, magkakasama, hindi magkakamag-anak. makarating ang mga ano, Pero yung nasa mga 50 niya sa auto. financial, Umotelo. nakaloob sa simbahan, eh doon pala ilalaan sa kanilang Grabe. Pamilyon nila, doon pa lang natin punta. nagawain. Sabi ko sa Outing kanya, dito, outing doon. Ang mga kapatid na nangangailangan, 3 times a year. tulungan. So, hirap, nakarinig ng salita sa akin no? mga Napakalungkot na realization niya sa mga Kristiyano. But anyway, mga kapatid, our labor is not in vain in the Lord. Because we know, maging agrabyado man tayo sa mundong ito, ibigyan tayo ng Panginoon ng bagong katawan. Makakasama niya tayo. Kailan? Sabi ng Biblia, kailan mangyayari yan? Una paano, sabi ito sa verse 35, mahaba na ba? Kinuha ko yung oras nila talaga. 15, 35, ang sabi ko ng Biblia. But some man will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? Sabi sa verse 36, the fool, which thou sowest is not quickened except it die. And that which thou sowest not the body, that shall be, but the bare grain, with the chance of wheat or of some other grain. Verse 38, but God giveth it a body as it hath pleased him, and to every saint his own body. 39, all flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another flesh of fishes, and another of birds. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star departed from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown, it is honor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that is which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. As is the earthly, such are they also that are earthly, and as is the heavenly, such as they also that are heavenly. And as we shall bear the image of the heavenly. Verse 50. Now this I say unto you, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit corruption. Verse 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. No? Tayo ay bibigyan ng bagong katawan, katawan na hindi nabubulog, katawan na nauukol sa langit. No? Kasi ito hindi pwedeng papasok sa langit. Ito ay katawang makasalanan. Ito ay katawang nasisira. Pero papalitan ito ng Panginoon na hindi nasisira. Mhm. Kung paano merong makalangit na katawan, ay meron din makalangit o makalupa na katawan. At ang makalangit na katawan ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi doon, in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Verse 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Bibigyan po tayo ng bagong katawan. Our labor is not vain in the Lord,
because we know we have the sure victory. Amen. Sabi diyan sa verse Yes, Lord. 54, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Verse 55, O death, where is thy sting? Or sting? Sting. O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. The battle is of the Lord. Yes. The battle is not of us. Maraming Kristiyano nagtitiis hanggang wakas. Maraming Kristiyano ay nagsasakripisyo ng maraming bagay sa pagkaalam na kung gagawin nila yon, sila ay maliligtas. At kung hindi nila gagawin, hindi sila maliligtas. Kaya nung tinanong si Eli Soriano, kung kayo po pa ay mamamatay, sigurado kayo sa langit pupunta. Sabi ni Eli, walang makakatiyak na yan. Masasabi ko lamang yan, kapag doon sa huling hilinga ng aking buhay, alam ko hindi ako nagkasawa. Ba'y napakadelikado ng ganong doktrina, mga kapatid. Dahil kung nakabase sa ating kabutihan, ang ating kaligtasan, walang maliligtas. Tama. Hindi na Dahil ganun. sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw din tayo nagkakasala. At uwi mo ng bahay, walang pangulam, nagkakasala ka. Di ba? Mura ka na. Galit ka sa asawa mo, mamaya nag-away na kayo. Naglilipara na yung mga kaldero. At mamaya sumisigaw na, hiwalay kong hiwalay. Sagot naman yung lalaki, sige, hiwalay kong hiwalay. Alin ba yung dito na sa puti? Iho, baka maghawa-hawa yung lalabahan. Yun lang mga kapatid. We have the sure victory. At pagtagumpayan na ng Diyos ang lahat-lahat na kinakailangan po natin upang makamtan ang buhay na walang. The Lord Jesus Christ has died for us. The Lord Jesus Christ has risen from the dead for us. Lahat ng bagay na yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Wala tayong kapatilan. Pero kung gusto natin maging masaya sa mundo ito, ipag-cooperate tayo sa kanyang gawain. Dahil kung tayo po ay hindi magiging kabahagi ng kanyang gawain, wala pong kabuluhan ng ating pagiging Kristiyano. Hindi tayo magiging masaya. No? Magiging kasayahan natin ay si Pastor. Si Pastor. Nagchichismisan lagi yung Pastor. Imbes makatulong sa gawain, maraming paninira sa Pastor. Kasama ang mga anak, kung ano-ano nakikita sa pamilya ng Pastor. Pero kung tayo po ay magpo-focus sa gawain, mga kapatid, hindi natin makikita ang pagkakamali ng bawat isa. Mga sabi ng Biblia, love over all sins. Nandiyan yung pag-ibig, nandiyan po yung pakipagkaisa sa gawain, hindi natin mapupunay ang kamalian. Bakit? Lahat po tayo papunta sa kabanalan. Lahat po tayo under process. Yung proseso tayo ng Diyos, upang pagdating natin sa langit, tayo ay bagong katawan na, tayo karapat-dapat ng Diyos sa langit. Pero habang tayo ay nasa maling katuruan, habang tayo po ay kulang sa kaalaman, dikit-dikit na po yan eh. Kung tayo kulang sa kaalaman, tayo ay nasa maling katuruan, hindi tayo makikipag-cooperate sa gawain ng Panginoon. Lagi tayong nasa isang tabi. Hayaan mo sila, mali naman yung ginagawa nila. Pero kung lahat tayo nagkakaisa, alam natin tama ang ating ginagawa sa gawain ng Panginoon. Tayong lahat mga kapatid, sama-sama lalago. Pati ang gawain ng Panginoon ay lalago. Bandang huli makita ng mga kapatid. Pusang lumalapit sa atin ang mga elect ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung ang inyong ilaw ilalagay nyo sa ilalim ng higaan, hindi yan makikita. Kinakailangang makita ito ng mga tupa ng Panginoon. Kapag nakita nila yan, sila na yung lalapit. Yan yung mga isda. Pag bilog ang buwan, ipon-ipon sila doon sa isang lugar.
Pag naglagay ka ng ilaw, ano sila? Mhm. Ganyan din po tayo mga kapatid. Pero kung atin pong iniisip ay para sa sarili natin, hindi natin isinasama ang gawain ng Diyos sa mga programa natin sa ating buhay, nalulungkot po tayo mga kapatid, hindi tayo lalagot. Kaya bilang exhortation ni Pablo, sabi niya sa verse 58, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Amen. Kung ano po yung ating doktrina na natutunan, panghawakan po natin. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Kung matatag po tayo sa ating pananampalataya, hindi po tayo mabibingwit ng mga maling pagkakagturo. Hindi tayo maloloko ng mga bulaang propeta. Tayo mananatili sa katotohanan. Sabi niya, unmovable, fix. Hindi ka na kayang ilipat-lipat, hindi ka na kayang bubulutin. Kumbaga, naugatan ka na. Mhm. Ganyan po yung description kung paano tayo ay tatayo dito sa mga aral na ito. Amen. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. Hindi paglinggo lang. Hindi pag may okasyon lang. Always abounding in the word of the Lord. Saan mang lupalop ng mundo tayo dalhin ng Panginoon, dapat kasama lagi dyan ang gawain ng Panginoon. Hindi yung gagawa tayo kapag kaharap lang si pastor. Gagawa tayo kapag kaharap lang ang kapatiran. Always abounding in the works of the Lord. Tandaan po natin, works of the Lord. Hindi works of the flesh, works of man. Hindi yung ating mga sariling kapritsyo. Hindi yung mga pasyal-pasyal. No? Hindi yung mga picnic-picnic ang ating pagtutunan ng pansil. Gawain ng Panginoon. Always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Nawa mga kapatid, ang mga aral nito ay manatili sa ating isipan. Dahil kung ang mga bagay nito ay ating kakalimutan, sabi ng Biblia, we believe in vain. Walang kabuluhan ng ating pag-aaral, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. So, para masigurado natin na mayroong kabuluhan ng mga yan, mga kapatid, be steadfast and move on, always abounding in the works of the Lord. Amen. Amen.